Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga sa TBJ and syempre sa mga dabarkads natin. So, kanina ang bumungad po sa atin ay walang iba kundi si Raisa May Dizon, maging sila Arvo ni Gabriel at ang iba pang host ng Itbulaga. Ngayong araw po yan ng Lunes. Uulitin at lilinawin ko lamang po na pre-recorded ang Itbulaga, hindi po ito replay at hindi rin po ito live. Pero at least, fresh episode ang napanood natin kanina. Bago po mag-Itbulaga, binahagi po ni Raisa May Dizon ng ilang picture niya. Kuha po ito sa My Little Bossing pelikula po nila ni Bossing Vic Soto kasama itong si Bimbi. Ito yung time na kinain niya po yung mahanghang na wasabi ba yun? So wala po yun sa script pero sinubo po ni Raisa May Dizon sa pag-aakala niya na ice cream nga po ito. Sabi ni Raisa May dito, photos you can hear, complete the sentence ang. Yan po ang sinabi ni Raisa May Dizon. Kaya kung inyong makikita at mapapansin, napaiyak talaga dito si Raisa May Dizon sa sobrang ang ng kinain niyang wasabi. Samantalang, isang nasugod na barangay ang lubos po ang pasasalamat dito sa TBJ at sa Itbulaga dahil sa sobrang bait po ng mga staff, crew, and maging ng Jowa Pau. Sabi nga dito ni Joanne, TBJ Itbulaga 2025, thank you po ulit sa pagbisita sa aming barangay at salamat din po Sir Jose Manalo sa pagbati ng live sa asawa ko. Thank you po sa mababait na staff ng Itbulaga, salamat po sa inyo. Samantalang ang Philippine Old Photos Collection naman ay meron pong pinost tungkol kay Boss Joey De Leon. Sabi dito, litrato po namin ang aking pinsan na si Kuya Joey De Leon. Sarap ng bahay ng aming lola at sa lolo at lola sa Loreto, Sampalo. Kapatid po ng Mommy LV ko, ang Mommy Emma ni Kuya Joey. Bali dalawa lang magkapatid si Mommy Emma at Mommy LB. Sa bahay po na yan naninirahan at lumaki ang aming mga magulang. Sender Ariel Villasanta. So ito po si Boss Joey De Leon, no? Parang kamukha siya ni Jolo Revilla, no? May hawig silang dalawa. So nakakatuwa lang makita ulit mga kadabarkads yung mga old photos ni Boss Joey De Leon kasi sobrang hindi ko halos makilala siya dito. Pero dahil sa kanyang mata at sa kanyang mga ngiti, doon ko na pagtanto na si Boss Joey nga talaga ito. Samantalang next topic naman tayo, Barangay 622 at 624 Zone 62, Bacood, Santa Mesa, Manila po ang nasugod ng Itbulaga. Ngayong araw po yan ng Lunes. Ito po yung na-record nila nung nakaraang week. No, ngayon po ipinalabas. Fresh episode ito mga kadabarkads. Samantalang si Maine Mendoza naman na enjoy pa din dito po sa Los Angeles, California. Kasama niya po ang kanyang mister and syempre etong kanyang family sa side po ni Arjo Atayde. Samantalang umalma na po ang asawa ni Bossing Vic Soto dahil sa mga naglalabasang fake news tungkol po sa kanila nitong si Maine Mendoza. Nitong mga nakaraan, di ba mga kadabarkads, ginagawan po ng issue si Maine at si Bossing Vic Soto and si Ma'am Pauline Luna Soto. 'Di ba? So malaking fake news po 'yon. Ngayon, eto meron tayong nakitang statement dito na Pauline may mensahe sa mga nais pag-awayan sila ni Maine Mendoza. So nabasa ko nga po yung article na walang problema sa kanila ni Maine Mendoza. Maganda daw po ang samahan po nila at parang pamilya ang turingan po nila. Napakalinaw po ng sinabi ni Ma'am Pauline Luna. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit meron pa ring patuloy na gumagawa po ng issue tungkol dito kay Maine, kay Bossing at kay Ma'am Pauline Luna Soto. So baka bukas-bukas si Ma'am Pauline Luna Soto na po ang magsampa naman ng kaso dahil sa mga fake news na naglipanan ngayon sa mundo po ng social media na hindi po masawata.
Sabi nga dito, binigyang linaw muli ni Pauline Luna ang mga espekulasyong hindi niya gusto ang kasamahan sa Itbulaga na si Maine Mendoza. Ayon sa misis ni Vic Soto, pamili ang turingan nilang lahat sa noontime show kaya sana ay huwag nang gawa ng issue silang dalawa ni Maine Mendoza. Sabi nga dito, some of you think that I hate her. Why? Bakit kailangan niyong mag-imbento? Again, we are family in Itbulaga. Every one of us. Wag niyong pilitin na pag-awayin kami cause it will never happen. So, ayan mga kadabarkad. So, binigyang diin niya po yung it will never happen. Napakaayos naman kasi po ng samahan ni Maine Mendoza and di Ma'am Pauline Luna Soto. Tapos may makikita ka at meron kang mapapanood na ganito ganyan issue kay Maine Mendoza and kay Ma'am Pauline Luna Soto na siyang wala naman po talagang katotohanan. Sabi pa dito, kasunod nito ay nakiusap din si Pauline na wag nang kaladkarin pa ang anak nila ni Vic na si Talita sa mga isyong showbiz. So sana nga po no mga kadabarkads ay matapos ng isyong ito tungkol kay Maine and kay Ma'am Pauline Luna Soto kasi wala naman po katotohanan yun eh. Pilit lang po nilang ginagawa ng issue para merong mapag-usapan pero sa totoo wala naman po talagang issue mga kadabarkad. So sa oras po na hindi na makapagtimpi itong asawa ni Bossing Vic Soto baka siya naman po yung magsampa ng kaso sa mga nagkakalat po ng fake news tungkol po sa kanila ni Maine, Bossing Vic, and itong si Ma'am Pauline Luna Soto. Nang sa ganun ay magtanda naman po yung mga nagkakalat ng fake news na yan. At saka isa pa, once na naupo na po si Tito Soto sa Senado, tapos na po ang maliligayang araw ng mga nagkakalat ng fake news na yan. Dahil unang-una, biktima po talaga ang mga Soto ng maling balita. Sila po talaga ang punteriya ng fake news dahil nga po once na Soto ang topic, kinakagat po agad yan ng mga viewer, ng mga reader. In short or in other word, malakas sa masa ang mga Soto. Kaya ang mga tao interesado po sa buhay nila. Kaya ang mga fake news, sinasamantala po ang paggawa ng mga maling balita, wala namang katotohanan para sa Soto family. So, mabuti po talaga at isusulong nitong si Tito Soto ang tungkol sa anti-fake news bill na yan. Ang sa ganon ay matapos na at mawakasan na po ang mga paninira po laban sa kanilang pamilya. Samantalang next topic naman tayo mga kadabarkads, asawa po ni Ryan Agoncillo, winner or wagi po dito sa Pantasporto. Siya po ang best actress at nakapag-uwi po ng trophy. Hindi niya po lubos akalain mga kadabarkads na siya po ang magwawagi dito. Kaya nung inanunsyo at tinawag na po yung kanyang pangalan, sobra siyang na-shock mga kadabarkads. Mangyak-ngyak nga po siya. Pero nakita ko din yung pagka-excite niya dito. Kahit hindi siya handa, prepare naman siya sa mga speech na sasabihin niya. And napakaganda po ng binitawan niyang speech. Pasalamat po sa mga jury, sa mga nasa likod po ng kanilang movie. So again, congratulations Ma'am Julian Santos. And I'm sure proud na proud po sa'yo si Dabarkad's host Ryan Agoncillo. So paano hanggang dito na lamang pang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.